Hello, sa pangalan po ng dakilang kay Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nandito po tayo sa ikalawang bahagi kung saan meron tayo visitas na itinagkaloob para sa araw na ito na ating babasahin at bibigyan buhay. Nawa itong araw na ito ay magsilbi natin gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, una, ayon po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 10, versikulo 7 hanggang sa 18. Basahin muli natin. Muli nga sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng mga nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, katapwat hindi sila dininig ng mga tupa. Ngayon po, dito sa sitas na ito, kung atin po, siguro palagi na natin kung napagdadaanan at pinabasa, kung aaralin po natin, sa karunungan ng nitong utak natin, hindi po siya kayang unawain. Kung ipaliwanag man, base sa sarili natin kakayahan. Ating utak. Sapagkat kung titignan po natin, ang laman ng naman ng utak, dalawang pamako lang naman magkatabi. Limitado lang po ang kakayanan niya. Ngayon, ang sabi dito ng ating dakilang Panginoon, ako ang pintuan ng mga tupa. Dito po sa ibabaw ng sanlibutan, meron pong tinatawag na tupa. Italagay natin, dahil dito sa Pilipinas, wala naman tupa dito. Punta tayo sa ibang bansa. Sa ibang bansa, nandun yung sheep o tupa. Ang tawag sa tagapag-alaga ng shepherd. Ngayon, merong discovery na kung yung tagapag-alaga ng tupa, kapag pinatawag niya ang tupa, lumalapit sa kanya, merong nag-experiment na ginaya yung boses ng pastor, pero kahit ang gaya niya, hindi talaga lumilingon ng tupa. O kaya lumalapit doon sa tumatawag. Yan po ang attitude ng isang tupa. Sa makatuwid, sa sinabi ng ating dakilang Panginoon na siya ang pintuan, nilagyan niya po ng sistema upang sa ganon ang mga tupa ay mayroong mapagkakaanan. Kumbaga, hindi mo siya lalagyan ng pintuan kung siya ay nasa open field. Lalagyan mo siya ng pintuan, pero lalagyan mo muna siya ng pakuhan. Dahil, anong silbi ng pintuan? Kung wala namang pakuran. Katulad ng bahay. Halimbawa kung ang bahay natin, lusot-lusutan kahit saan mo ilalagay ang pinto kung wala namang dingding? Di ba ka? Kaya kung titingnan po natin dito, nilagyan niya po ng sistema. Yung buong Israel, kumbaga, nakapokus lang kasi ang Diyos sa panangalan, sa pagtutuloy, sa pagsasayos doon sa lugar ng Israel. Kumbaga, yung nasa labas ng Israel, yung tinatawag na inti, wala pong pakialam doon. Kasi, kumbaga, mahigpit pa nga yung panangaral, hindi pa lumalabas doon sa Israel ang ibang video. Hanggang sa dumating ang ating dakilang Panginoon. Maraming mga propeta ang sinuko. Nakapokus lang lahat doon sa 12 angkan ng Israel.
na walang iba, ito yung niligtas ng Diyos mula sa panahon ni Moises na galing sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Ehipsyo at dinala doon sa lupang pangako. Kaya nakapokus lang doon ang Ebanghelyo. Ngayon, nung dumating ang ating dakilang Panginoon, nilagyan niya po ng sistema para makilala ng mga Israelita kung nasaan lang yung hangganan nila. Kaya meron pong bakuran at doon naman papasok yung pintuan. Ngayon, sabi dito ng ating dakilang Panginoon, ang lahat ng nangauna sa ating nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Sino-sino po ba ito? Nung wala pa natin dakilang Panginoong Jesucristo, mayroong mga nagsilabasan na mga tinatawag na Saduceo, mga Eskriba, at mga Pariseo. Na kung saan, sila po ang may hawak ng mga kasulatan. May mga tagapagtanggol ng kasulatan, mayroong tagapagpaliwanag ng mga kasulatan, at mayroong tagapagpasunod. Pero hindi po sila nagkakasundo. Pero nung dumating ang ating dakilang Panginoon, ipinalalagay nila ang ating dakilang Panginoon, inaalihan ng masamang demonyo. Dahil, para sa kanila, kakaiba ang kanyang tinatalakay o ipinapaliwanag sa mga tao. Na parang pinalalabas nila na tumututo lang ating dakilang Panginoon sa kanilang mga kasulatan na ipinagtatanggol nila o ipinaliliwanag nila. Pero kung titingnan po natin dito, nilagyan lang ng ating dakilang Panginoon ng tamang sistema. Upang sa ganon, makilala kung sino doon yung mga tinatawag na tupa. Dahil kung rambol-rambol nga naman, hindi mo malalaman kung sino doon yung nagpapastol at sino doon yung tupa. At kung nasaan ang tamang pagdadaanan ng mga tupa dahil kalat-kalat po. Ngayon, nung nilagay ng ating dakilang Panginoon ang kanyang sarili bilang pintuan, dito na po nagkaroon ng pagkakataon ng sariling makilala ng mga tupa kung saan ba talaga dapat dumaan. Ibig sabihin, nandun ang pangalan ng ating dakilang Panginoon na siyang tatawagan dahil silang ang daan. Sa pamamagitan lang niya, makakalapit tayo sa ating Ama. Ngayon, hindi ba ang ating dakilang Panginoon, ipinahahayag niya ang kaharian ng Diyos. Ngayon, ito na yung tinatawag na pinapastol niya, yung nasa ilalim ng kaharian ng Diyos. Paano po natin masasabi yung kaharian ng Diyos na yun? Yan ba ay napakikita ng mata? O yan ba ay nasa loob ng ating puso? Kung tayo ba ay pinagaharian ng Diyos o sarili tayo natin? Paano po natin makikilala ang pinagaharian ng Diyos? Ang pinagaharian ng Diyos, unang-una, ang nandidiyan sa kanyang puso, umiiral dyan, pag-ibig. Dahil ang Diyos, pag-ibig. Dapat nagahari ang Diyos sa ating puso, ang umiiral dyan, pag-ibig, dahil ang Diyos, pag-ibig. Ngayon kung meron kang galit, meron kang puot sa manunod sa iyong kapwa, paano mo masasabi, pinagahari ang galing ng Diyos? Ngayon, nagkaroon ng daan, kung yung pintuan, walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya, hindi po mahirap para sa ating unawain yung tamang pamamaraan ng ating dakilang Panginoon na nilagyan niya ng sistema. Upang sa ganun, sa pamamagitan ng pagtawag natin sa ating dakilang Panginoon, makikilala natin kung kasama tayo doon sa mga tupa na kanyang mga tinatawag. Dahil ang tupa ay kumikilala doon sa kanyang pastor, sa makatuwid bagay sa ating dakilang Panginoon sa Kristo. At kinikilala rin tayo. Dahil kung hindi natin siya kinikilala, paano natin siya tatawagan? Malamang, pwede natin sabihin, tao lang siya o siya ay anak ng Diyos. Pero, dapat nakikilala natin tayo sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating sarili na dati tayong makasalanan at tayo binago at nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Isa na tayong bagong nilalang. Ang pamumuhay natin noon na
Na kung saan dati maiksi ang pasensya natin, ngayon mahaba na ang pasensya. Dati noon magagaling din tayo, ngayon hindi na. Sa makatuwid, nananahan na ang Diyos sa buhay natin. Pero kung nandyan pa rin, yung sama ng loob dahil puot, pinanakit, ibig sabihin, wala pa dyan ang hagaharit ng Diyos. Dahil umiiral pa yung mga makalamang bagay. Ngayon, sabi dito, tatalangkayin natin, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa, ako'y naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Merong mga buhay, o tayong mga tao sa buhay natin ngayon, ano ba ang ipinamumuhay natin sa pang-araw-araw? Tayo ba ay satisfied na sa buhay na ipinagkaloob sa atin? O meron pa tayong hinahanap? Pero kung iniisip natin, ano ba nangyayari sa atin? Kung kailan pa naman ako nananalangin ngayon sa Diyos, saka pa naman sunod-sunod ang problema at karamdaman ko. Sa totoo lang po, challenge yan. Upang malaman natin kung tayo sa Diyos. Sapagkat sabi nga, kung saan naroon ang debosyon, nandun naman ang tentasyon. Kung saan palapit ka ng palapit sa Diyos, ang demonyo na harang ng harang. Ganun po yun. Kaya kung titignan po natin dito, sa buhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, yung pagkakaroon ng buhay, natanggap na ba natin yan? At yung kasaganaan nito, yung pagpapatuloy, na kumbaga, yung buhay na ipinagkaloob sa atin na binibigyan tayo ng malakas na pangangatawan, na hindi nababali ang ating pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos, na kahit anong pagsubok ang dumating sa ating buhay, hindi po tayo matitinag dito. Meron na ba tayo na? Dahil kung wala pa, marahil hindi pa natin nasusumpungan ang tunay na pastulan. Pwede pang manakaw, pwede pang mawala yan sa buhay natin. Yan po yung gawain ng kalaban ng Diyos. Nakawin yung mga bagay na meron na sana tayo, pero nawala pa. Dahil po, kumbaga, hindi maayos yung pagkakalagay ng puting. Hindi tamang lupa o matabang lupa ang napaglagyan. Kaya natalo ka na dahil pa. Kaya, okay lang, pagsimpa, maya-maya, hindi na naman nagsisimpa. Dapat nagpapatuloy. Ngayon, sabi ng ating dakilang Panginoon, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Balikan natin yung kasaysayan ng buhay ng ating dakilang. Sabi niya, ako ang mabuting pastor. Noong panahon, ang ating dakilang Panginoon, tinatawag na mabuting pastor dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa. Hindi lang doon sa mga Israelitas, kahit doon man sa mga taong hindi pa isinisilang yung panahon ng ating dakilang Panginoon magtipa doon sa krus ng Kalbaryo, kasama na tayo sa iniibig niya. Ibig sabihin, ang ating dakilang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa mga tupa, dahil sa mga nananalig sa kanya. At nung buksan ang pangangaral ng Ebanghelyo sa mga bintil at kasama na tayo doon, na nagsisitiwala doon sa ginawa ng ating dakilang Panginoon na kasama doon sa kanyang tinipahan. Kasama na rin tayo doon sa tinatawag ng mga pastor o mga tupa na nananalig sa pastor na walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang buhay ng ating dakilang Panginoon, hindi niya pinaghinayangan. Kahit ikamatay niya pa, kahit ikahiya niya pa, kahit pusigin pa siya, hindi po siya natakot sapagkat alam niya
na ang kanyang buhay o ang kanyang ginagawa na pag-alay ng kanyang buhay ay alang-alang sa kanyang mga inibibig na mga tupa. At kasama na po tayo doon. Kung ilalakip natin ang ating pagtitiwala sa Diyos, na tayo sa mababang kalagayan dahil sa ating mga karumihan, kasalanan, tayo'y naligaw at kinahabagan ng Diyos sa pamamagitan ng isang karamdaman. Kaya nandito ka sa loob ng isang templo. Tinawag ng Diyos dahil lamang sa karamdaman, napalitaan mo na mayroong gamutan doon at pagdating dito, ibang hilyo ang mapupuntahan mo. Ang tanong, gagaling ba ako dito? Sa totoo lang po, ang unang nagpapagaling sa akin kanina, ibang hilyo. Diba? Sabi kanina, anong sabi? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung kumakain tayo, malakas ang ating katawang lamang ng pagkain material na diretso sa ating tiyan at pininudumi, kinakailangan din natin ng salita ng Diyos para ipasok natin sa ating tainga para mabusog naman ang ating diwa, pag-iisip at kaluluwa ng sa ganon. Lumakas ang ating pananalig sa Diyos. Mapaglabanan natin ang ano-anong mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Mga dabok, mga problema. Dahil kung wala tayo lang mga lakas na yan, magkaroon ka ng problema, wala na. Inisipin, baka ikamatay ko na to. Pero dahil sa salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pag-asa, ng chance para mabuhay, para lumaban dito sa ibabaw ng sanlibutan. Yan po ang katunayan niya. Kung nalipasan ka ng gutom, dahil hindi ka kumain, nagkaroon ka ng karamdaman, ganun din naman yung pag-absent sa pagsimba. Nagkakaroon din ng karamdaman espiritual. Na kumbaga, minsan, aburido na. Nagkaroon lang ng karamdaman, hindi na malaman saan pa, doktor, albularyo, o saan na pupunta. Lumapit ka lang sa Diyos. Bibigyan tayo ng kaliwanagan ng pag-iisip para ituro sa atin kung saan ka dapat pumunta para doon ka kumain. Hindi ba ka? Nababaliwala natin yan. Sa totoo lang po, mas unang naghahanda ang Diyos sa pangangailangan natin kaysa sa atin. Sa atin, kapag dumating na yung problema, saka na tayo mag-iisip ng solusyon. Pero ang Diyos, nauuna pang magbigay ng solusyon. 10 na lang. Maglibot-libot tayo sa paligid ng ating daan. Ano bang tumubok na halaman dyan? Minsan nakita natin tawa-tawa. Para saan bang tawa-tawa? Sa lagnat. Ibig sabihin, may tao yan sa loob ng bahay, lalagnatin, itinanim na yan ng Diyos, kailangan mo lang. Hindi lang natin pinansin. Ginalagay natin damo, tinanggal natin. Tapos maghahanap tayo. Di ba ga? Kung tayo'y mapanuri, ginagawitan natin ng talento at pagpusisa, ang Diyos na ang provider. Kaso pini-ignore po natin. Di ba ga? Ngayon, paano natin masasabi na kasama tayo doon sa mga tupa? Kung tayo, hindi natin tinitingnan yung pagkalinga ng Diyos sa atin, binabaliwala natin. Mahal tayo ng Diyos. Lahat ng kailangan natin, siya nagpo-provide. Pero matigas talaga ang ulo natin. Lumalayo tayo sa Diyos. Sasabihin natin, tayo yung mga tupa. Pero yung nagpapastor sa atin, na nangangalaga sa atin, nagpapatubo na ng mga halaman sa paligid natin, hindi natin kinikilala yung tunay na pastor na nagbibigay ng pangangailangan natin. Kaya, saan ang takbo natin? Doon sa doktor. Pwede lang yun sa mapera. Pero kung wala ka ng pera, tsagat-tsagat ka lang doon sa nilaga, ng halamang gamot. Di ba ka? Yan po yung, sabi nito, ang nagpapaupa at ang hindi pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lumo at pinakabayaan ang mga tupa at tumatakas. At pinaagaw sila ng lumo at pinapangangalat. Ngayon po, sa isang kongregasyon, meron niyang tinatawag na tagapangasiwa o tagapangalaga. Di ba ka, meron mga iba-ibang mga grupo, merong nagpapasto. Ang pastor, hindi lang yung tawag na pastor ganito, ganyan. Ang tunay na pastor,
yung may malasakit sa grupo. Pero kung halimbawa, sa isang grupo, dumating ang problema, yung leader biglang naglaho, hindi na nagpakita o kaya umiwas sa mga pangyayari, hindi yung tunay na pastor. Kasi ang tunay na pastor may malasakit. Kapag pumasok na ang lugo, ibig sabihin niya, nandyan siya palagi. Hindi niya iiwan hanggat hindi dapat makuha niya lahat yan sa mga lugo. Kumbaga, nakikilaban upang sa ganun hindi makuha yung mga tupa. Ganun po ang aking dakilang Panginoon. Sa kalagayan ng kanyang pinapastol, ipinaglalaban niya ang sinumang nananalig at sumasampalataya sa kanya. Anuman ang kalagayan natin, makasalanan man tayo o hindi. Basta kinikilala natin ang pastor. Ganun po yun. Ganun din naman sa kongregasyon o sa iglesia. Meron na nagpapastor. Tagapangasiwa, pinagkatiwalaan ng mga tupa. Sabi nga, dinidinig ng mga tupa ang kanilang pastor. Ibig sabihin, kapag nag-a-advise na yung pastor, pinakikinigan ng mga tupa ng mga member. May relationship sila na maayos, ugnayan sa bawat isa. Kaya kung ang pastor, walang malasakit, kapag dumating na ang problema, distansya na siya, hindi yung pastor. Ang tawag doon, upahan. Hindi ba sa maraming kongregasyon, lahat ng mga pastor upahan? May sweldo, may bahay, may kotse. Lahat yan upahan. Sino doon ang tunay na pastor? Kasi kapag sinabi ng leader sa taas, lipat ka ng destinasyon mo, doon ka sa ibang lugar, sunod naman siya. E paano yung pinapastor niya doon sa lugar na yun? Iiwan niya at iba na naman ang mga kasiwa. Ibig sabihin, hindi yung tunay na pastor. Kaya yung tunay na pastor, ipaglalaban niya, dito ako, hanggang kamatayan dahil yun ang ipinagtatiwalan. Tupat na pinapastor na. Hindi ba nga? Ngayon, sabi dito, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at nang sa Ama ay pagkakilala ko, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa pulungan ito. Sila ay kailangan din namang dalhin ko at kanilang dirin din ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ngayon, sino-sino ang mga ito? Ngayon, tingnan mo, kung titingnan po natin dito, yung pagkakilala ng ating dakilang Panginoon sa Ama. Ganon din yung pagkakakilala ng Ama sa Kanya. Ibig sabihin, may mabuti silang relasyon ng Ama. Ganon din dapat, yung pastor may magandang relasyon sa mga tupa at vice versa. Ibig sabihin, halimbawa, yung relasyon ng tupa sa pastor, kilala natin si Kristo. Alam natin ang pangalan niya. Alam natin ang mga utos niya. Ang tanong, kilala ba tayo ni Kristo? Paano natin malalaman kung kilala tayo ni Kristo? Nararamdaman po natin yan sa ating puso. Dahil, kung wala pang pagbabago sa attitude natin o sa ugali natin, wala pang presensya dyan si Kristo. Ano sabi sa Galatia 2? Ako'y napako sa cross. Kung papaanong si Kristo'y napako sa cross, kasama na doon napako yung dati nating pag-uugali. At doon tayo'y binago, dapat bago na tayong nilalang. Dapat hindi na yung dating ikaw na matampuhin, masama ang loob palagi, mainitin ang ulo, magagalitin. Dapat nung nakilala na natin si Kristo, bago na wala na lahat yun. Ang nandiyan na, mapagkalina,
maawain, mahabatin. Pero kung mayroon pa rin galit, hindi pa tayo napagpapatawad, sabi niya, hanggang kamatayan, hindi kita patatawarin. Sayang yung pagsambit natin ng Ama namin. Patawarin mo kami ng aming mga kasalanan, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin. Basic na basic, una tayo magpatawad bago tayo patatawarin ng Diyos. Ngayon, isang tao lang ang hindi natin napatawad, tatanggap pa tayo ng kapatawaran sa Diyos? Hindi. Paano natin mararamdaman ang presensya ni Kristo? Na yun ang magpapabago sa atin. Isang tao lang ang hindi natin pinatawad, nagtanim tayo ng galit at puot sa Kanya, aasa ba tayo ng kapatawaran mula sa Diyos? Wala. Kaya anong mangyayari? Matatawag ba tayong tupa? Hindi rin. Kaya, kung titignan po natin, ang relasyon ng tupa sa pastor, ganoon din ang pastor sa tupa. Kung paano si Kristo may relasyon sa kanyang ama at ang ama may relasyon sa kanya na mabuting relasyon, dapat ganoon din ang tupa may maayos na relasyon din kay Kristo. Paano kung nagbalakid yung kaaway mo na hindi mo pa kasundo, na nandidiyan pa rin sa iyong puso, na hindi pa ma-release. Siyempre, sa isang baso, paano mo lalagyan yan ng isang tubig, unang tubig, kung puno? Siyempre, tanggalin mo muna yung dama. Magpatawad ka muna. I-release mo muna yung kamigatan. Para magkaroon ka ng mabuting relasyon kay Kristo. Ito na yung relasyon ng pastor sa kanyang tupa at ng tupa sa kanyang pastor. Siguro po, nandito na lang nakikipahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos. At ano man ang ating kahilingan, karaingan, ilapit natin sa Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at isang mapagpalang araw sa bawat isa.